paano nga ba gumawa ng fermented Madrid de Agua or fermented na mga gulay na kung saan ay pwede tayong makatipid ng up to 50 to 60% na pagkain sa ating mga alaga. Kung interesado po kayo, tara pag-usapan natin sa video ito. Magandang araw mga farmer at welcome na naman sa ating panibagong video. So sa araw na ito ay papakita ko nga sa inyo kung paano natin ginagawa yung pag-ferment ng mga Madrid de Agua or pag-ferment ng mga gulay na kung saan ito na yung ating binibigay na pakain sa ating mga alaga dito, mga hayop, kagaya ng baboy tsaka manok. So alam naman natin lahat mga farmer na talagang sobrang napakamahal na ng mga binibili natin na pakain para sa ating mga alaga. So sobrang napakasakit na sa bulsa yung mga gastusin at kapag ka nagbenta tayo ay kukonti lamang yung ating kikitain. So ito po yung isa sa mga solusyon na nakikita ko na kung saan ay makatipid tayo sa kanilang pagkain ng ating mga alaga. Okay, so kung gusto nyo malaman kung ano yung mga ingredients na ating nalalagay or nilalahok sa ating mga fermented na mga gulay, so tapusin nyo itong video na ito. At syempre sa mga bago nga pala dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin natin mga videos kagaya nito. Okay, let's go! Okay, so para sa ating gagawin ngayon na demo ay meron tayo ditong Madrid de Agua na mga dahon at the same time ay yung ating malunggay. Okay, so konti lang yung ating gagawin ngayon mga farmer dahil kahapon ay nakagawa na tayo ng fermented na mga gulay. So 2 drum yung ating gawa kahapon at ngayon po ay papakita ko lang sa inyo kung paano natin ginagawa ito. Yan, so ito po ay gagayatin natin dito sa ating vegetable shredder or vegetable chopper. So kung wala naman tayong ganito, so pwede naman tayong gumamit ng manual cutting lamang. So kutsilyo tsaka sangkalan ay good to go na tayo doon. So ito na siya mga farmer, no? Nagayat na natin yung ating mga Madrid de Agua. Yan, so actually pwede naman tayo mag-ferment na kahit na anong mga gulay, no? Kagaya ng kangkong or di kaya ay dahon ng gabi. So dapat lang natin alamin na kung ano yung mga benepisyo na ating makukuha doon sa mga gulay na yon or mga nutrients na ating makukuha bago natin i-ferment sila. Kasi nga kapag wala tayong makukuha doon ng mga nutrients ay masayang lang yung ating effort kasi nga wala din namang benepisyo na makukuha yung ating mga alaga. So for demo ay isa lang munang balde na maliit yung ating gagawin ngayon. Okay, so ngayon po ay hugasan natin ito. Bali 2 banlaw lang. So basically kahit di naman natin to hugasan ay okay lang din naman. Kaya lang ay para masigurado tayo na wala talagang mga mikrobyo na sasama dito at malinis siya. So hugasan na natin. Yan, so babanlawan lang natin. Okay, let's go. So ito mga farmer, hugasan natin at meron tayo dito isang balde na Madrid de Agua, no? Yan. Okay, so punta tayo sa ating mga ingredients, no? Yan, so tubig. Yan, so tansya lang natin na makaka-apaw siya dito sa ating mga substrate ito or mga ginayat ng mga gulay. Then asin, yung ating preservative tsaka yung ating molasses. Yan, so itong dalawa ay pwede tayong pagsamahan ito or pwedeng asin lamang yung ating gagamitin at pwede tayong makapag-ferment or pwede lang din na molasses lamang. So ang molasses ay sugarcane syrup. Yan, so ito yung magdagdag ng lasa din sa ating fermented na mga gulay. Okay, so gagawin natin ngayon ay tunawin natin ito sa tubig. So make sure lang din pala na paghugas kayo ng kamay bago kayo umawak ng ganito para di ba contaminate yung ating gagawin na fermented na mga gulay. Then sama na rin natin yung ating molasses. So yung iba naglalagay ng Yakult. So na-try na rin natin yan. So ang target kasi natin dito ay makakatipid tayo sa mga ingredients, no? Kaya di na muna tayo maglalagay. Yan, tapos paghaluin na natin, make sure na natunaw natin yung mga ingredients. Ganyan. Siyempre gagamit tayo ng ating sandok para hindi tayo makapag-direct ng hawak doon sa tubig mismo. Yan. So okay na siya. Ngayon gagawin natin ay kukompak lang natin to, yung ating mga ginayat, no? Ganyan.
So siksik talaga natin para konti lang yung ating mixture na lalagay dito. So ngayon ay bubuhusan natin. So bababa rin din naman yung mga tubig dyan papunta sa baba. Yan, so yan lang natin. So ubusin natin to yung ating mixture na ginawa. Kapag kaganyan na, check natin kung talagang umaapaw na siya, no? Yan, so sakto lang. So siksik lang natin. So kapag hindi kasi naapawan ng mixture natin, ng dilution natin, ay hindi yan pantay yung magiging fermenting process natin. So dapat nakalubog talaga sa ating mixture. So yung gagawin natin ngayon, kasi nga sa paglipas ng oras or araw ay aakyat yung ating mga ginayat na ito. So meaning yung tubig niya sa baba at yung ating mga ginayat yung sa taas. So para masigurado natin na hindi ito aakyat, no, or dito aangat, so lagyan natin ng screen ganyan. Tapos siguraduhin natin na nakalubog siya. Para masigurado natin na hindi talaga aangat, maglalagay tayo ng bato ganyan. So make sure lang din na nahugasin natin mabuti yung bato bago natin ilagay. So yung purpose nga nito ay para hindi umangat, no, at makabar talaga ng tubig or mixture na ating ginawa. So dapat kasi dito ay punong-puno ito yung ating balde. Kaya lang ay medyo kinapos tayo, kaya yan, DIY muna tayo. So makita natin nakalubog na siya, no? Pero ganito lang karami yung ating nilagay. Ngayon ay tatakpan natin ito ng gamit na malinis na takip. So kung meron man kayong plastic, so lagay tayo ng plastic bago lagay yung takip para hindi makasingaw talaga or walang makapasok na mga mikrobyo or bad bacteria. Ayan. So okay na siya. Ngayon gagawin natin dito ay i-wrap natin ito gamit ang packaging tape. Ayan, so okay na siya mga farmer. Sealed na yung ating ginawang fermented na Madrid de Agua, no? So ang gagawin natin ngayon ay lalagay tayo ng tape dito para lagyan ng date kung kailan ito ginawa. Para malaman natin kung kailan ito i-harvest. So gamit ang pentel pen, lalagay tayo date ngayon 8/11/2023. Ayan, so okay na siya. So itong ginawa natin ito ay pwede natin itong ma-harvest after 1 week or 2 weeks. Ayan, so kung gusto natin mapabilis yung ating pag-harvest ng ating mga ferment, so pwede tayo maglagay ng Yakult, no? So yung iba nga naglalagay ng Yakult kasi nga ang isa sa mga purpose ng ating pag-ferment ay para mapalabas natin yung good bacteria or di kaya mga essential na mga elements na andito sa mga gulay na ito. So para mas papabilis yon ay maglagay agad tayo ng mga active na mga good bacteria para sa ganun ay mag-multiply sila at mapabilis nating maparami yon. At yun, magiging masustansya yung ating ginawang pag-ferment ng ating mga gulay na ito. So sa mga ingredients nga pala na ating nilagay kanina, so wala naman tayong specific na mga sukat kung gaano karami yung ating ilalagay dito. So ang napaka-importante lang naman doon ay makapaglagay tayo ng mga preservatives na kung saan ay sila yung responsible sa ating fermentation process, na kung saan ay sila yung magpapatagal ng buhay ng ating mga gulay na ito at hindi masira sa mabilis na panahon. So ito, ang ating mga ferment na ito, kapag hindi natin ito nabuksan or hindi natin ito nagalaw, ay talagang abot ito ng 3 months to 6 months yung kanilang shelf life. So ganun po siya katagal masira. So kung gusto niyo na marami agad kayong magawa, no, or isa lang yung gagawin niyo, so pwede tayong gumawa ng within 1 week, within 2 weeks, or within 1 month. So isa lang yung gagawin natin. So napakatipid niya sa oras. At the same time ay mapanatili natin na fresh yung ating mga gulay na ito at good for consumption ng ating mga alaga. So yun yung pinaka-purpose natin dito sa pag-ferment ng mga gulay. At syempre ay makatipid na rin tayo sa mga gastusin, no, sa ating pagkain sa ating mga alaga. So tara mga farmer, pakita ko sa inyo ngayon yung ating na-ferment nung nakaraan, so 2 weeks ago, at yung ating mga na-ferment kahapon. So pakita ko na rin sa inyo at magpapakain tayo ng ating mga alaga. So i-store lang natin ito sa hindi naiinitan, no? Yan. So pwedeng sa ilalim ng lababo or di kaya ay sa gilid ng mga kulungan natin, basta di lang sila naiinitan or direct sunlight.
Kasi nga mabilis itong mag-moist at baka masira yung ating ginawang fermented na mga gulay. Okay, let's go. So ito na mga farmer yung ating mga nagawa. So ito yung first batch natin. Ito yung kahapon. Yan. So actually nung isang araw ko pala ito, 8/9/2023. Yan o, naka-seal talaga yung mga farmer. Yan. Naka-plastic pa, tapos naka-packing tape para hindi talaga mapasukan ng dumi or mikrobyo or kahit na hangin hindi makapasok, para iwas tayo sa contamination. Yan. So ito mga farmer, buksan natin yung ating ginawa nung July 28, 2023, no? Yan, so halos 2 weeks na ngayon. So ito po siya. Yan, so ubos na agad, oh. Yan. Ito yung pagiging itsura niya kapag na-ferment na natin. Yun. Ito niya mga farmer, lutong-luto. Yung ating hinalo nga pala dito ay puno ng saging, dahon ng gabi, kangkong, at syempre yung ating Madrid de Agua. Yan, so ngayon po ay try natin ito or pakita ko sa inyo na papakain natin sa ating mga alaga. Kinugutom na po sila. At meron tayo ditong na-ferment na rin ng mga pagkain, no? So darak ng palay, tsaka darak ng mais lang yung ating ginagamit dito. Yan, so lagay natin dito ng halos mga 3 ganito. Yan, dito yung ating lalagay. So kung gusto pala natin na matagal masira yung ating ginawang fermented, no? Kahit na nabuksan na natin, so gamit tayo ng sandok para hindi natin makontaminate pagka kinamay natin. So may sandok na pa tayo para ito yung gagamitin natin pagkakuha tayo dito. At syempre para mas maging masustansya yung ating gagawing pagkain sa ating mga alaga, lalagay tayo ng King's Vita Plus, no? Yan, so napakaraming nutrients nito na makuha natin, kagaya ng multivitamins, amino acids, electrolytes at iba pang mga elemento na kung saan ay makatulong sa ating mga alaga para maging maganda yung kanilang kondisyon at mabilis lang lumaki at malayo sa sakit. Okay, so maglalagay lang tayo mga farmer. So ganun pa rin yung dosage. Isang kutsara sa 3 kilong feeds or isang kutsara sa 4 litrong tubig. Yan, at paghaluin lang natin. Yun. Ito naman yung mga beak ni Black Mama, mga farmer, no? Yan, malakas din sila kumain ng ganyan. So halos pare-pareho na yung kailang pagkain dito. Yan, so ito si White Mama. You know, sarap na sarap si White Mama, mga farmer, sa ating binigay na fermented na mga gulay, tsaka darak ng mais, tsaka darak ng palay. So ay mga farmer, no, kitang-kita naman natin na nagugustuhan ng ating mga alaga dito yung ating binibigay. So ngayon lang to mga farmer nangyari nung nagkaroon ng ESF dito at talagang yun, nawalan na kami ng panggastos din or kinakapos kami sa panggastos. So naisipan ko na mag-ferment ng mga gulay para pakain dito. Pero kung ayaw naman mga farmer na talagang i-pure talaga na organic yung malaga, kasi nga pag ganito yung ating pakain sa kanila ay medyo mabagal yung kanilang paglaki. So kapag pure breed yung inyong alaga at talagang gusto yung lumaki agad yung inyong mga baboy, so pwede naman tayo mag pure feeds talaga na gagamitin. Then panghimagas lang itong mga fermented na mga gulay na ito. So papakain na natin ito kapag merienda or pagkatapos nilang kumain ng ating regular na pagkain. So yun, so pwede naman yun. So sa lahat ng mga alaga ko dito ay ito na rin yung pinapakain ko dito, no, sa mga alaga naming manok at alaga naming mga pato. So talagang sobrang nakatipid ako dito sa pagkain nila. So dito sa mga baboy namin, almost 50 to 60% yung aking natitipid. At ganoon din sa aming mga manok dito. At kung nakikita natin, okay naman yung kanilang katawan.
at wala naman tayong nakikitang problema. So sa mga nagtatanong nga pala kung pwede itong gamitin or ipakain sa mga buntis na inahin, actually pwede naman siyang ipakain sa lahat ng antas, kaya lang ay kapag buntis hindi ko siya nire-recommend kasi nga prone kasi sa sakit or prone sa mga problema or pagkakaroon ng problema yung ating mga inahin ng buntis. So kahit na nga pure feeds yung ating ginagamit ay nagkakaroon pa rin ng problema. So kung gusto natin makatipid talaga sa kanilang pagkain, so gumamit na lang tayo ng mga extenders kagaya ng darak ng palay or darak ng mais. So wag natin isusugal yung buhay ng ating mga inahin as well as yung kanilang mga biik na dinadala sa kanilang tiyan. Kasi nga kapag nagkaroon na yung problema at ito, na-timingan na ito yung ating mga ginagamit, ay talagang baka yan pa yung sisihin ninyo. So dadami pa yung iisipin niyo kung ano yung naging cause ng pagkakaroon ng problema ng inyong mga inahin. So a friendly advice, so wag muna natin itong ibigay sa mga buntis na mga inahin para iwas tayo sa pagkakaroon ng problema. So sana po ay malinaw. So pwede naman natin itong gamitin sa mga native yan kasi nga medyo malalakas yung kanilang resistensya. At the same time ay ito kasi yung pinaka pagkain talaga nila ng mga native natin, yung mga organic, kaya wala tayong magiging problema no. Kapag ka hybrid, wag muna ninyong subukan, baka magkaroon pa ng problema. Okay, so dagdag ko rin pala mga farmer, kapag ka nagpo-ferment kayo ng mga ganito, mga gulay yan, so ang isa sa mga benefits nating makukuha dito ay ito yung kanyang katas. So yung katas nito mga farmer ay tinatawag natin na fermented plant juice, na kung saan ay pwede natin itong gamitin bilang foliar fertilizer sa ating mga halaman. So ito po yung organic na foliar na ating ini-spray or pwede natin i-spray sa ating mga halaman para mas maging mabulas sila at mamulaklak ng marami. Ayan o. So gagawin lang natin dyan ay sasalain natin yung katas niya at yun spray natin sa ating mga halaman. So ay mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at sana po ay may nakuha kayong idea sa ating video ngayon na ginawa. Ngayon po ay bago tayo magtapos, shoutout muna tayo sa ating mga sulit na subscribers, sulit na supporters sa lagi nag-aabang, at syempre sa lahat ng mga OFW, silent viewers natin na palaging nanonood at na-inspire sa ating mga ginagawa dito. Yun, so maraming salamat po sa inyo. At ayun, shoutout tayo kay Sir Marnel Galet, Ma'am Jennifer Baga, Ma'am Michelle Gam Samson, ganoon din po kay Sir Regine Fajardo, Edna Sarduna, Sir Rodrigo Esplana, Sir Joseph Garisa at team ng Kings Vita Plus. Maraming salamat sa inyong suporta. Kay Sir Russell Orbien, Sir Rogelio Lumaes Jr., Sir Jonald Balate, Sir Eddie and Luisa Mauricio watching from Dinalungan Aurora, Sir Marnel Galet, Sir Ariel Duran ng Antique, John Rodmar Serrano, Ma'am Melanie Gusi, Angelina Bacasnot, Sir Tito Bang at kay Ma'am Elina McDowell. Pa-subscribe din ang mga farmer at pabisita sa mga YouTube channel nila Sir Agriwen Adventure, Agrivels Vlog, Madiskarting Situring, Kabuloy Vlog TV, Lisa's Little Farm TV at Probinsyanang Magbababoy. So ay mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at sa mga gusto mong pa-shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe lang din po para lagi tayo updated sa mga gagawin para at mga videos, mga tips at tutorials, mga farming ideas na kung saan ay pwede pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!